May bisita nga sa trabaho sina daddy at ito nga yung kanyang request na ulam. Dahil dito lang talaga sa probinsya mo ito matitikman. Mga buhay pa nga ito kanina at sabi ko sa kapatid ko ay siya na yung maglinis. Meron nga ako nakakatawang experience dito sa Palos. Yung last na pagluto ko dito ay mga buhay pala yung binili ni daddy at hindi naman na-inform sa akin na mga buhay pala ito. At ayun nga, pagtaktak ko sa lababo ay boom, mga buhay pala ito at kanya-kanya nga itong talunan. Na-imagine nyo ba yung parang itsura ng mga ahas na kanya-kanyang puntahan kung saan-saan? Halos nasa 10 piraso nga ito at medyo malalaki ito kasing lalaki ng braso ko. At nawindang nga ako dahil hindi ko alam sa kanila kung alin yung una kong dadamputin o kaya ko ba talaga itong damputin dahil ang ending nga nito ay tumakbo kami sa palabas ng bahay at tinawag ko nga yung aking biyanan at buti na lang nandito talaga siya at siya yung humuli isa-isa nito. At ayun nga, balik tayo dito sa ating niluluto. Bali binanlian ko lang ito. Pwede naman nadarangin mo ito sa apot. Pagkatapos nating banlian, hugasan natin ito para hindi matuloy-tuloy yung pagluto dito at tatanggalin natin itong maputi na ito dahil ito nga yung malansa dito. Pwede rin naman na hindi mo na ito tanggalin pero ako talaga pag nagluluto nito ay tinatanggal ko ito. Hindi nga pala kami kumakain nito at ang kumakain lang nito dito sa bahay namin ay si daddy. Pero nung bata pa ako ay kumakain naman ako nito dahil masipag namang maglakaya yung tatay ko sa ilog o sa agos kaya naman laging ganito yung ulam namin. Sa ilog nga pala ito o sa sapa nahuhuli yung ganitong uri ng palos pero merong palos na nahuhuli sa dagat. Pagkatapos nating tanggalin yung mapuputi dito sa ating palos ay pwede na natin itong gayatin o putol-putulin ng ganito kahahaba. Pwede naman na mas mahaba o mas maikli yung paghati mo dito. Depende sa iyo kung gaano kalalaki yung gusto mong cut dito. At pwede mo rin itong ihawin at saka mo gataan sa gulay at yun nga yung lagi naming ulam nung bata pa ako. O kaya naman ay yung ganitong luto sa gagawin ko. Ito nga yung madalas na ginagawa ng tatay ko na luto dito sa palos. Pagkatapos kung maputol-putol itong palos ay ito naman ang aking hihimayin itong dahon ng adwas. Isa itong klase ng puno na ang dahon ay maasim. At kapag nasa bundok ka nga, ito yung ginagawang pang-asim. Nung bata pa ako, ang ginagawa namin sa talbos nito o yung pinakasariwang dahon, isinasawsaw namin ito sa asin at masarap itong kainin. At kung taga-probinsya ka ay alam mo kung ano itong dahon na ito. Hindi ko lang alam kung ano ang tawag nyo dito. Paki-comment naman kung anong tawag nyo dito sa dahon na ito. Pagkatapos nating himayin ay gagayatin lang natin ito ng ganito kaliliit at pwede na tayong magluto. At para tuluyan na matanggal yung lansa nito ay nilamas ko ito sa asin at suka. Hindi ko na lang na-play yung video kanina. Sa pagluto nito, lalagyan lang natin ito ng asin at luya. Mas maraming luya ay mas masarap para siguradong tanggal yung lansa. At pwede na nating ilagay yung ating dahon ng adwas at ganito nga kadami yung nilagay ko para siguradong maasim ito mamaya. Pero kung hindi ka naman makiasim ay pwede mo naman itong bawasan. Pagkatapos pwede na natin itong lagyan ng tubig. Takpan lang natin ito para mas mabilis maluto at igaganga lang natin ito para siguradong tanggal yung lansa nito. Hintayin lang natin ito na maluto at pwede na nating ilagay yung ating gata. Bali gumamit lang ako dito ng 3 kakang gata at hindi ko na inilagay yung malinaw na dahil mas masarap talaga dito sa ganitong luto ay yung nagmamantika at talaga namang mapaparami ka ng kain kapag ganito yung ulam mo. At kapag ganito na nga at konti na yung sabaw ay pwede na natin itong tikman at dahil nga hindi ako kumakain ito ay si daddy ang pinatikim ko dito kung okay na ba. At ang sabi niya sa akin ay kulang pa daw ng konting asin kaya nilagyan ko ito ng konting asin. Haluin lang natin ito. At pwede mo itong haluin dahil medyo matigas nga itong palos at hindi ito basta-basta nadudurog. At kapag konti na nga yung sabaw nito at medyo nagmamantika na ay pwede na nating patayin yung apoy nito. At i-follow mo na rin ako para updated ka sa i-upload ko na video, pa-like and share. Thank you so much. Bye!